Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga gawa, Kapitulo 11, talatang 26. At ito ang sinasabi, "At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia." Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umaga ng Biyernes, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami ay iyong iningatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karanungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, kami po ay yumulukod, yumuyuko, humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa. Ito man ay sa isipan, sa salita at gawa, sadya man o hindi sadya. Panginoon, humihingi kami ng patawad dahil kami ay nagkasala sa iyong harapan. Panginoong Hesus, salamat sa kapatawaran patuloy mong ibinuhos sa iyong mga anak. Sa umaga rin ito, O Diyos, patuloy naming naalala ang mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman. Patuloy mong ingatan, pagalingin ang mga kapatid namin ito at ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapastoran na nagkaroon ng isang retreat o panagtagpo sa lugar ng Pangasinan, Panginoon, na sila'y ingatan mo doon at naway maging successful ang kanilang pagtatakpo doon, Panginoon, para madagdagan ang kanilang mga karunungan at may turo sa iyong mga kawan dito sa kanilang iglesia, Panginoon. Ingatan mo sila at pagpalain mo po sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw ng kanilang mga buhay doon sa lugar ng Pangasinan. Amin ding inilalapit sa iyo, Diyos, ang iyong mga anak na patuloy nagsihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ilingatan mo sila, lalong-lalo na, Panginoon, sa pagbabiyahe nila. Ano man ang ginagamit nilang transportasyon, ingatan mo sila at bigyan mo sila ng mahabang pasensya, Panginoon, sa daan kung sila ay nagmamaniho, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, ang mga kapatid naming mga nagtatrabaho sa mga lansangan, katulad ng mga traffic enforcer, Panginoon, mga naglilinis ng kalsada, Panginoon, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan dahil hindi po madali ang mga trabahong kanilang
ginagawa. Sa sobrang init, Panginoon, sa kalsada, maaari silang magkakaroon ng karamdaman. Gayunin po, dalangin ko ang mga guro na patuloy na nagtuturo sa mga kabataan. Ingatan mo at pagpalain mo sila, Panginoon, dahil ang kanilang mga misyon ay upang ituro sa mga kabataan ang tamang values, Panginoon, ang tamang kaugalian para sa kanilang kinabukasan, Panginoon. At sila man, o Diyos, ang mga kabataan man ay magkaroon ng maayos na kinabukasan dahil sa pagtuturo ng mga guro, Panginoon, na humuhubog sa kanilang buhay, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga estudyante. Patuloy mo po silang ingatan. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang pagpasok sa paaralan. Proteksyonan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, pagsakay ng jeep, tricycle, o grab, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Tulungan mo sila na maging maayos ang kanilang pag-aaral at barang araw ay maging successful sila, Panginoon, at mabuting mamamayan ng aming bayan, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang mga kapatid naming nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo pong ingatan sila sa lugar kung saan sila naroon, nagtatrabaho, nagtitiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas para lamang, Panginoon, sa kinabukasan ng kanilang pamilya at kanilang mga anak. Tulungan mo sila sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Naway ang kanilang mga employer ay maganda ang pakikitungo sa kanila upang ang kanilang mga pagtatrabaho, Panginoon, ay maayos at hindi po sila nangangamba. Proteksyonan mo sila doon, Panginoon, upang sa kanilang pagtatrabaho ay kanilang maramdaman na may nagmamahal sa kanila, na tumutulong sa kanila na hindi nila nalalaman, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kaibigan, kapatid, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga anak mo ito na nagdiriwang ng kaarawan, at naway marami pang kaarawan ang kanilang mararanasan sa buong nilang buhay, Panginoon. Gayunin po, Diyos, sa mga kapatid namin na diriwang ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagpalain at naway ang pag-ibigan ay maghahari sa kanilang pamilya kasama ang aming Panginoong Jesucristo na siya nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga buhay. Lord, sa umaga din ito, amin ding itinataas sa inyo ang mga kapatid namin o mga kababayan namin nasa mga bilangguan. Nakakulong, maaring sila ay napagbintangan o nakagawa ng kasalanan dito sa lupa. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa lugar kung saan sila naroon. Maging ang mga opisyalis na namamahala sa kanila, bigyan mo sila ng karunungan upang mabantayan nila, mabigyan ng maayos na pagtrato ang bawat isa, Panginoon, na wala pong kinikilingan, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay bago sa lugar na iyon, Lord. Lahat naman ng ito ay sa iyo namin ipinagkatiwala dahil ikaw ang Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas. Ganin po, O Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga leaders ng aming bansa. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon, ingatan. At naway ang karunungan na kanilang natanggap mula sa inyo, Panginoon, ay gagamitin nila
para mapaayos, mapalago ang aming bayan. At ang mga nangangailangan, Panginoon, ay kanilang matutulungan ng walang anumang kapalit mula sa mga taong ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila, ang mga namumuno sa amin, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod na may puso at may kasiyahan sa kanilang buhay. Dahil Ikaw, Diyos, ang naghahari sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Paano nagpasimula ang salitang Kristiyano? Saan ba nanggaling ang salitang Kristiyano at ano ang kahulugan nito? Marami ang nagsasabing sila ay mga Kristiyano sa panahong ito. Subalit, hindi nila nalalaman ang tunay na kahulugan at pinagmulan ng salitang ito. Sa wikang English, ang salitang Christian ay nangangahulugan ng followers of Christ o tagasunod ni Kristo. Ang mga alagad ni Jesus, mga apostol, at iba pang mga naging tagasunod sa panahon na yaon ay hindi pa tinatawag na mga Kristiyano. Kailan lamang sila tinawag na mga Kristiyano? Ayon sa mga Gawa, 11:26, at nang siya'y kanyang nasumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ang Antioquia, mga kapatid, o Antioch, ay isang pangunahing dako ng mga unang Kristiyano. Sa dakong ito, mga kapatid, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad ni Jesus. Antioch on the Orontes, known as Great Antioch or Syrian Antioch, was an ancient city on the eastern side of the Orontes River, near the modern city of Antakya, Turkey. Pansinin natin, mga kapatid, na ang talata na nasa itaas, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sapat na tagasunod ni Kristo. Hindi lang sapat na tagasunod ni Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng pakikisama sa iglesia o kalipunan ng mga alagad at mga tagasunod ni Jesus na umabot ng 1 taon. Ibig sabihin, mga kapatid, ay bibilang ng panahon, kalakip din ang pagtataglay ng katuruan na mula sa ating Panginoong Hesus. Subalit, mga kapatid, paano ba ang tamang paraan ng pagiging Kristiyano sa panahon natin ngayon? Tama ba ang sinasabi ng ilan na magkaroon lamang ng pananampalataya kay Jesus ay sapat na upang matawag na Kristiyano? Tama din ba na ang pagiging Kristiyano ay nagpapasimula sa binyag kahit ang isang tao ay sanggol pa? Kung ang pagiging Kristiyano, mga kapatid,
ay ang pakikisama sa iglesia. Kung gayon, ang paraan ng pakikisama sa iglesia ay sa pamagitan ng paglakip ng tao sa iglesia sa pamagitan ng binyag o bautismo. Yaon nang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Then they gladly receive His word and were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang pagbibinyag ay palatandaan ng pagiging isang Kristiyano o tagasunod ni Kristo. Datapwat sa Biblia po, mga kapatid, ay wala tayong nasusumpungan na sanggol na bininyagan o binabautismuhan. Ang binabautismuhan ay ang mga taong may kakayahan makinig ng mga salita ng Diyos, sumasampalataya sa pagiging o napakinggan sa mga napakinggan salita ng Diyos at may kakayahang makisama sa iglesia. Ang paglakad sa panibagong buhay na siyang buhay Kristiyano sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Hindi po madali ang magiging isang Kristiyano o isang tagasunod ng aming Panginoon. Pero sa tulong ng banal mong Espiritu o Diyos, aming itong magawa, masumpungan. Dahil Ikaw, o Diyos, ang siyang nagbibigay sa amin ng guide upang makasunod sa inyo, Panginoon. Nagsimula po ang salitang Kristiyano sa lugar ng Antioquia. Kaya kami, Panginoon, ay naririto upang patuloy na sumasamba, nagpupuri sa iyong pangalan. Dahil Ikaw, o Diyos, ang aming Panginoon na patuloy na umiibig, nagtuturo sa amin. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang iyong mga anak na patuloy na nagbubulay-bulay, nakikinig sa iyong mga salita, na sila'y ingatan mo, pagpalain mo, O Diyos, maging ang kanilang buong sambahayan. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan at tulungan mo sila anuman ang kanilang gagawin sa kanilang mga buhay. At Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy patnubay sa aming mga buhay sa araw-araw. Maraming salamat po at sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.